Tuluyan na nakalabas ng bansa ang bagyong Wilma. Sa kabila nito, higit na binabantayan naman ngayon ang paparating at mas malakas na bagyong Yolanda. At live mula sa Pag-asa, magbabandila si Jackie Marabat. Jackie, kailan ba inaasang papasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility? Julius, Huwebes ng madaling araw inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Yolanda. At maagang babala ng Pag-asa dahil inaasahang magiging malakas itong bagyo. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumalo ng hanggang sa signal number 4, nang ibig sabihin lalampas ang bitbit nitong hangin sa 185 km per hour. Paliwanag ng Pag-asa, yan ay dahil nasa karagatan pa ang bagyo at inaasahang makakabuelo o iipon ng lakas sa karagatan. Kung sakali, mula 1991, pang-15 storm signal number 4 ito natatama sa Pinas, na may posibilidad na maging kasing lakas tulad din ng bagyong Pablo noong December ng nakaraang taon na nagdulot ng flash floods at landslides. At ayon sa Pag-asa, papasok si Yolanda sa hilagang bahagi ng Visayas. Papasok sa Eastern Visayas, sa may Southern Samar at Northern Leyte. Dadaan ito sa Masbate at Cebu, maging sa Negros at Panay Island. At lalabas sa pagitan ng Palawan at Mindoro. At sa laki ng bagyo, maaari rin namanong maapektuhan ng Metro Manila at iba pang bahagi ng Southern Luzon. Maging ang Bohol, apektado rin ng malalakas na hangin at ulan. Kaya naman naghahanda na rito ang mga lokal na pamahalaan. Ang mga taga Bicol, ayaw nang magpatumpik-tumpik pa. Sa Albay, ikinasa na sa Huwebes ang preemptive evacuation. Sa mga nakatira sa bahain at landslide-prone na area, bukod din sa paglilinis ng mga estero para makaiwas sa baha sa pagdating ng bagyo. Handa na rin ang mga rescue equipment. Pinag-iimbak na rin ang mga pagkain ng mga residente para di magkagipitan sa oras ng emergency. Pero ayon sa Pag-asa, maaari pa namang mag-iba ang direksyon ng bagyo. Si Yolanda sa ngayon ang kanyang lakas ay 115 kilometers per hour. Pero ang nakikita natin dito kay Yolanda, patuloy siyang mag-intensify habang lumalapit dito sa ating bansa. So yung lakas ni Pablo, pwede niya rin abutin yun. Kung sakali inaasahan itong magla-landfall sa Samar at sa Leyte at lalabas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado at Linggo. At dagdag pa ng Pag-asa, inaasahan na 5 pang bagyo ang tatama sa bansa bago matapos ang taon. Julius. So Jackie, ang Metro Manila ay makakaranas lang ng mga pag-ulan, subalit hindi direktang dadaanan ng bagyo. Hindi direktang madadaanan yung bagyo kung tuloy-tuloy itong na-forecast na track na Pag-asa. Pero maapektuhan ang Metro Manila, magkakaroon ng hangin at pag-ulan sa paglabas ng bagyo sa Sabado at Linggo. Dahil itong Mindoro at sa laki ng bagyo na to, tatamaan, mahahagip yung Metro Manila. Pero hindi ito direktang madadaanan ng bagyo. Julius. As in, sigurado sila, Jackie, na signal number 4 agad ang magiging signal nito pagpasok ng PAR? Julius, ayon do sa forecaster natin dito sa Pag-asa, posibilidad pa lang naman itong signal number 4. Dahil sa bilis nitong bagyo na 115 km per hour na ngayon at nasa karagatan pa, malaki pa yung possibility na mag-gain pa siya ng lakas at mas bumilis pa siya kapag pagpasok dito sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes. Julius? So dapat ngayon pala maghanda na ho tayo. Maraming salamat, Jackie Marabat.